guys. Magandang lalaki po ako. Ayos. Naririnig ba ako, guys? Rinig po ba? Hindi daw. Sabi ng anak ko, hindi daw. Sige lang, mga screen ko rito para makapag-ready na tayo. Alright, kamusta po kayo? Hello. Ayan. Yes po, sabi ni Terry. Ayan. Yes po. Ito hindi sama. Wait lang po, yung anak ko ay nandito. Alright, so tuloy tayo. Tuloy-tuloy ang bola ng umiiyak na bata. Ayan, so share screen ako. Ayan, so welcome po kayong lahat. Medyo late lang tayo nag-umpisa. I think na-overlook ng mga admin natin. No? So hindi nila napansin na minove kasi yung time. So 3 PM yung original nito, no? Ginawan 2 PM. So possible baka hindi nila nakita. Alright. So tuloy na rin natin since ganun din, di ba? 3 PM na rin siya bumagsak. Ayan, so hello everyone. So open camera tayo if ever na pwede naman po para at least makita ko po na may kausap akong tao or hindi aso, di ba po? So mute po natin yung mic para hindi po tayo maka-istorbo ng mga kasama natin na attend itong Manara Masterclass natin. And syempre focus tayo sa discussion kasi this is very technical po. Alright, so I strongly suggest na ano po tayo, mag-focus tayo dito na panoorin, yan, para at least makita nyo po yung or ma-absorb nyo kahit pa paano yung mga ituturo po natin ngayong araw na to. Alright, so next natin is may mga taong pumapasok. Ayan, so papasukin lang natin sila. And then, move tayo. Wait lang, isin ko lang po yung mga window ko dito sa screen. Yan. So, okay lang ba guys? Malaman ko kung taga saan po kayo para ma-shoutout ko kayo dito since recorded po ito. No? So, para makakita ko kung taga saan po yung mga attendee natin for today. Ayan. So, pa-type nyo po. Ayan. Pampanga, Bicol, Davao. Alright. So, madami pala. No? Cebu. Yun, dami. Iba po, taga saan po kayo? I think meron dito yung taga Palawan. Si Sir Mark. Ayan. Santa Rosa, Laguna, Leyte. Yun. Ayos, ayos. Kabuyao, ayan, Nueva Ecija. Alright. So, madami pala natin. Ano, nakakatuwa naman po. Alright, so, next tayo. So, ito is, next na naman. Alright. And then, pakilala muna ako. So, ako po si Eman or Emmanuel Casillo Jr. So, people call me Coach Eman or John Lloyd Cruz na lang. Puerto Princesa, taga Palawan. Si Sir Mark Hill, shout out sa'yo. Ayun, nakalimutan ko na naman palitan yung kulay nung ano. So, meron na po akong almost half decade of experience in doing forex and crypto trading. Meron tayong 120 plus na students and nakatulong din tayo sa maraming estudyante na kumita po dito sa forex trading. Alright? So, ibig sabihin, hindi lang ako yung kumikita po, no? Kasama na rin po yung mga tao na nag-try or explore itong si forex trading or itong trading in general po. Alright? So, next tayo, may 11 years na rin ako na experience in doing business po. So matagal-tagal na. Alright, so many people are asking ano ba yung tinitrade natin kasi sanay tayo dun sa buy low, sell high, di ba po? So bili tayo ng mababa, tapos benta natin pag tumaas yung presyo. So ang tinitrade po natin talaga is CFD or others call it futures or kung ano man yung other term pa. No? So ito po yung, ang pinaglalabanan lang po dito talaga, position. Alright? It's either pataas siya or pababa. So kapag nag-position tayo ng buy, ibig sabihin we are expecting na yung market is aakyat and pag nag-position naman tayo ng sell is we are positioning na or predicting the market will go down. So ganun lang po kasimple yun. No? And then yung difference from your entry point papunta ron sa kung ano na yung naging current price niya, yun yung naging profit po natin. Alright? So sabi nga dito, traders in the Philippines should be aware that they need to sign up with an international broker na regulated. Ayan, nakalagay dito. So, ibig sabihin, kailangan regulated. No? So sa Philippines po, wala pang regulation sa Pilipinas about brokers and everything. No? So, this is 100%
considered safe ka and fully legal as long as nagre-register ka sa isang broker na regulated sa ibang bansa. Alright? So considered po yan na legal po yung ginagawa natin. So wala tayong problema. Alright? So if ever na may mga nagtatanong sa'yo or ikaw mismo nababagabag na kung legal ba yung ginagawa mo. So legal po yan. Alright? And then, ito, hindi ko na masyadong pahabain yun dyan. And then, ito yung naging profit natin na hindi pa updated. Alright, so this is very important po no, na itackle natin yung about sa risk management. So kadalasan po ang nangyayari, no, hindi naman kumbaga natatalo because pangit yung signal or hindi naman nagkakaroon ng losses because sablay yung signal o kaya naman kung nagkakaroon ng malaki or nasusunog yung account because pangit yung mga binibigay galing sa VIP signal natin kay economy. Alright? Or kaya mali yung tinuturo ng Economy Calibrate Academy, for example. So kadalasan po, ang primary reason why people or burn their account or talagang nasusunog yung account nila, it's because of risk management. So ito talaga yung punot dulo ng lahat. Kaya kung ako po yung tatanungin nyo, this is one of the most important thing. Kahit hindi kayo marunong magguhit-guhit, kahit hindi kayo marunong mag-trade, mag-analyze ng market, magbasa ng news and everything. Pero kapag natutunan nyo po yung proper risk management, dito kayo talaga nakikita po. Right? So, we are dealing with something that is not sure. Tama? For example, yung chart ng market. So, ibig sabihin, maraming pwedeng mangyari. Kahit sabihin mo na dapat bumababa na siya, pero hindi siya bumababa. Diba? So, ibig sabihin, hindi siya talaga 100% sure. And the only way para magulangan natin yung market or malamangan natin siya or magkaroon tayo ng certain advantage is by mastering the art ng risk management. Alright? So clear po ba tayo doon? Pa-type 1 naman ako kung clear sa inyo guys. So meron akong gusto i-share sa inyo na isang Luka! deal. Bueno? Ayan. So nakita ko to kanina. Ayan ang cute niya. Ayan. So share ko na rin sa inyo. Ayan. So yung 1 daw. Right? So nakikita ba yung shinare ko na video? Ito. So Reels to, no? Dinownload ko lang. Para, ayan. So panoorin nyo siya guys ha. Ayan, lakasan natin para maganda. Para may sound effects. Luka! Bueno? Pinyu! Bueno? Pinyu! Bueno? Pinyu! Alright. So, ang ganda, di ba? Ang cute. May nakarelate ba doon? Pa-type 1 naman ako sa chat. Ayan. Nakita nyo ba siya? Yung minions. Ano nangyari sa screen ko? Ayan. Nakita nyo siya yung minions? No? Ang cute eh, di ba? So, kapag aaralin yung kung ano yung tama about trading, like trading psychology, risk management, trading plan, yan yung mga ayaw natin gawin. Trading journal, di ba? Pero in reality, guys, yung mga bagay na yon yung tutulong sa'yo para maging profitable sa trading. Alright? So, yung $100, i-flip mo to 1 million, ngayon pa lang, tatapusin ko na yung ano mo, hindi yun pangarap eh, di ba? So, ang tawag doon ay delusion. Alright? So, yung $100 para maging $1 million yan, matindi. Yung kailangan mong i-take na risk dyan. Alright? So, possible, kitain mo yan. Baka abutin ka ng ilang dekada bago mangyari. Kasi nandun pa yung part, syempre, na sa sarili mo na kailangan i-master mo, di ba? Yung emotion and everything. So, that is very, very, very challenging na mangyari siya. Alright? So, ito naman yung ating, kung kanina is, ano nangyari? Kung kanina, ito yung low to moderate natin. And syempre, meron din tayong high risk naman, high reward. Alright? So, kadalasan dito pumapasok yung mga agresibo, yung gusto kumita ng malaki. Ayan. So, dito sila sa high risk. No? So, ito talaga yung pinagpipit-pitan ko talagang idea, no? Yung risk management. Kasi people loses their money not because of the signals, not because of Manara scanner, not because of your mentor, your coach, 'di ba? People loses their money because of risk management alone. Di ba? So, kadalasan kapag ka nagso-solo trade ka, tapos nagte-take ka pa ng higher risk, wala talaga. Diba? So, never ever po no na magre-revenge trade katulad ng pinakita ko kanina. Alright, so kung gusto mo 'to picturean, ito yung safe or yung advisable for me na mga lot sizes po. Alright, so kung naka $100 ka, 0.01 okay na 'yon. So maximum na yan ng 2 trade ka lang, 'di ba? So kung isa lang mas maganda, mas lower risk 'yun.
And then, kung mas malaki yung account, let's say 1K, 5K, and 10K, so ito yung mga advisable na lot size mo. And then, kapag magte-trade ka with 2% risk, ito daw yung possible na positioning mo ng stop loss. And then, ayan, so yung mga major pairs, ayan siya. And then, so ito yung 30 pips na SL. Alright, so ito naman yung 30 pips na, ito yung win mo, ito yung kung 1 is to, ano to, 1 is to 4? Yeah, 1 is to 4. So, ibig sabihin, nag-loss ka ng 30, pwede ka manalo ng 120. Alright, so 1 is to 4 po yung risk-reward ratio na ito. Alright, so very technical, pero ito yung mga dapat nyo kahit paano masanay na kayo na naririnig po, no? So, sabi nga natin dito, one day you will thank yourself for learning how to trade. Alright? So, trading is one of the best skill na pwede mong matutunan because this is the most convenient way for me, na gumawa ng pera. Do you all agree? Payas naman ako sa chat. Nag-agree ka ba na ito na yung pinaka-convenient, yung pinakamadali? Isipin mo, gamit mo lang cellphone, internet, pwede ka nang kumita ng maganda. 'Di ba? Pwede ka nang makagawa ng pera. 'Di ba? Kasi kadalasan, pag gamit mo cellphone, internet, gastos yung nagagawa natin kadalasan eh. 'Di ba? Nag-add to cart tayo, tapos magugulat ka na lang, biglang may kakatok sa inyo. Sir, delivery po. 'Di ba? Familiar ba 'yon? Sir, COD po, 'di ba? Kadalasan pag naiwanan ka kasama yung cellphone mo saka internet, kadalasan add to cart ang nagagawa mo. But this time, you will be doing or using your gadget or your cellphone or the internet to make money. And that is another thing, no? So mas madali kasing gumastos eh. 'Di ba? So dito gagawin natin, kikita po tayo, gagawa tayo ng pera. Alright? So this is the best trader mindset, no? It's okay to lose a trade than burn your whole account. And the indicators are there to help us, but do not rely. Alright? Sa 100% sa indicator. Alam ko meron dito ilan gumagamit ng mga moving averages, RSI, and everything. So wag po tayo magre-rely 100%. No? So it is perfectly fine to be technically wrong. Okay lang magkamali yung mga guhit-guhit mo. Okay lang yun kahit di mo masyado naiintindihan yung mga bagay na yun. Okay lang yun. Basta mahalaga tama yung fundamentals. Ibig sabihin, pag nalaman mo na paakyat yung dollar, yun yung sakyan mo. Alright? And then, ito yung mga common mistakes. So gusto nyo picturean, pwede nyo picturean. So nagpe-focus sa paggawa ng malaking amount ng pera agad. I'm not saying it's wrong. What I'm saying is, you're taking too much risk na hindi pa dapat. Diba? Kasi kadalasan nagtitake tayo. For example, capital natin $100, $200. Ito yung mga chance or mga pagkakataon na kung saan mas natatalo tayo ng mas malaki kasi nga hinahabol natin na kumita ng mas malaking pera. And then they tend to cause too much drama when trading, no? So ano ba 'yun? 'Di ba? Nagdadrama, no? Mga natalo na nga ako, coach. Ganyan eh. Yeah, grabe, 'di ba? Akala mo kung ano yung nangyayari na. Buhay ka pa naman. 'Di ba? So ibig sabihin, pwede ka pa mag-trade ulit. 'Di ba? So ano yung reason bakit ka natalo? Sadyang mali lang ba yung trade o sablay talaga o ano ang nangyari, 'di ba? So wag na natin masyadong i-dramatize yung nangyayari. No? So losses are there. Common po 'yun. Kaya nga sabi ko dito, common po 'yan. Lahat po ng trader nagkakaroon ng losses. Wala po ako nakitang trader na never nagkaroon ng loss. Wala pong ganun. Hindi yun nag-exist. Alright? And then, their expectation is greater than what the reality is all about. Now, for example, kumita ka na ng $100 or kumita ka ng $50. Ginagawa mo, nag-google ka na agad ng Lamborghini. Magkano? Diba? Magkano ba yung latest na hurakan ngayon? Yung STO. Magkano ba yun? Diba? So, magkano ba yung latest ng Lamborghini na Revuelto, for example? Diba? So, what I'm saying is, i-align po natin muna dun sa kung ano yung kaya ng current capital natin. Yung, for example, yung capital mo $100, 200, or 1,000. Ano ba yung kaya mo na yan? Doon muna sa safe tayo. Diba? So number one, syempre dyan, yung makapag-renew ka sa economy. So kailangan na kailangan yun. Diba? So kailangan makapag-renew ka sa economy kasi ito yung source mo eh. Diba? Parang kumbaga, kuryente. Diba? Mahirap mabuhay lalo sa panahon ngayon pag walang kuryente. So para sa akin, parang ganun si economy. So kapag hindi ko nabayaran yung monthly dues ko, which is $99, so mahihirapan ako na gumalaw, mahihirapan ako na makahanap ng entry, at lalong mahihirapan ako gumawa ng pera kasi hindi ako nakapag-renew eh. Tama? So kailangan make it a point na talagang makapag-renew po tayo. Alright? Okay ba tayo doon? Alright, so tuloy tayo. So ito, kamukha din to nung kanina, no? Yan. It's nothing! It's okay. I didn't get it the first time either. What? There is no secret ingredient.
sabi niya doon, there's no secret something. So wala po talaga, no, walang magical formula. Alright? So wala pong and then ito, next na lang natin. Alright, so pag-usapan na natin si Manara. So ano ba yung Manara AI? Paano ba ito makakatulong sa'yo? Si Manara is AI powered, walang emosyon, walang damdamin, hindi umiibig, at hindi rin siya nabibigo. Alright? So meron siya mga market forecast or ideas na pwedeng ibigay sa'yo na possible na i-take mo rin. Alright? So open ko lang pala yung Manara ko dito. So open natin si Manara. Open na pala siya. Alright. So ito si Manara. So ito yung masasuggest ko na aralin, gamitin, at ito natin. Number 1, because binabayaran mo na siya. Diba? And then sayang naman kung hindi mo siya matututunan na gamitin. Diba? Kasi nga, andyan na siya. Alright? So pwede ka makareceive din ng mga phone alerts kung ano yung mga possible na i-trade. Alright? So pwede po yun. So tuturo ko sa iyo kung paano. Alright, so ang key points natin for today, ano yung mga matututunan mo? Number 1, syempre, introduction kay Manara Scanner, setting up. Alright, so paano tayo magdadagdag ng mga pairs doon sa watchlist natin? Paano tayo magdadagdag ng confluence naman? Ano yung confluencer? Checklist po yan. So pag sinabi ni Manara ganito, tapos sinabi nung confluence natin na ganito, so mas mataas yung win rate na pwede mangyari. Alright? And then paano natin nababasa yung mga news? If ever may time pa tayo, i-discuss ko po sa inyo yan. And then yung proper lot size, nandun na rin, nabigay ko na kanina. No? So yun na yung ating na-discuss. So tapos na po ito. Yung break-even idea, so nandito rin yan sa susunod na ipapakita ko sa inyo. Alright, so ito, yung trend line, hindi ko na masyadong i-discuss, pero itong dalawa, so doon tayo mag-focus po. Alright, so kung paano gamitin itong dalawang bagay na ito. Okay po ba yun? So pa-type 1 naman ako kung nakakasunod pa. Nakakasunod pa po ba? Alright, yun. So nakakasunod pa, hindi pa sila tulog. Ayan. Ayun. So very technical po kasi talaga itong pag-uusapan natin. Kaya iba medyo na ano ba tawag dito? Na nabuburyong, di ba? So doon na tayo sa Manara po natin. Alright? So, punta tayo kay Manara. So, share screen na po ako ng Manara. Kung gusto mong sabayan, pwede mong sabayan. Kung gusto mong sabay tayong kumanta, kakanta tayo. Ayan. So, share. Alright. So, alright. So, ito si Manara. Alright. So, paano siya binubuksan? Pag login nyo po dito, login ka lang ng kahit anong account. So, let's say ito na lang. Pag nag-login ka ng account, all you need to do is magpunta dito sa gilid natin. Kung mapapansin nyo, nag-iba na yung interface natin. No? Hiniwalay na si ECA, diba? Saka yung si Solex and everything, yan, nakaiwalay na sila. So punta ka lang dito sa Forex, tapos Manara. Alright? Tapos click mo lang tong Access Manara Now. So pag napindot nyo pa yung Access Manara Now, mag-open po yun ng another tab. Pwedeng sa cellphone mo, or pwedeng sa laptop, or kung nasa MacBook ka, o kahit saan pa yung, ano pa yung gamit mo. Alright? So pwede yan. Click mo lang tong Access Manara Now. And then from there, mag-open na ng ganito. Alright? Kung tatanungin mo ako, sir, saan ba ako dapat tumambay dyan? So dito po tayo sa notification, dapat tumambay. So sa notification, dapat i-ayos natin yung settings po. Yun yung number 1 na kailangan mong gawin. So ano-ano ba yung settings na dapat dyan? Number 1 is i-off mo yung 5 minutes saka yung monthly. Bakit? Kasi po, yung 5 minutes is hindi ganon kalaki yung win rate or yung accuracy ng harmonic patterns sa mababang time frame like 5 minutes. Alright? So mataas ang accuracy niya, nag-start ng 15 minutes and so on. Actually, okay siya sa monthly kasi masyado naman ng malayo yun, di ba? Isipin mo, isang candle, isang buwan. Di ibig sabihin, kung isang taon, 12 candle lang yun. Tama? So, kung magbigay man siya ng entry, chances are, ang layo nung ano niya, stop loss, ang layo ng take profit kasi nga lalaki ng candle. Alright? So, and then, itong i-off natin yung crab, shark, triangle, range, and cup and handle. So, bakit mo siya kailangang i-off? It's because mababa po yung kanyang win rate. Mababa. Alright? So, bakit mababa, sir? Kasi mga around 70% lang yan. Baba pa pala yun. So, iba kasi is nasa ano yan, nasa 80 plus, no? So, mga 70, iba 75, iba 78, 7. Pwede niyo i-google yan, no? So, niyo i-google. So, ito yung ilan sa mga mabababa. Alright? So, yung triangle, ito dapat tanggalin nyo talaga. Kung gusto nyo iwanan, for example, yung ilan na nandito, basta yung triangle, tanggalin nyo. Alright? So, para sa akin, hindi siya ganun ka-accurate. Alright? And after that, dito na tayo sa watch list naman.
So ang kailangan mong gawin is itoggle mo yung on-off nitong Forex Minor. So kung bagong bukas mo lang itong si Manara scanner natin, so ang gagawin niyan is naka-on yun actually. Hindi lang siya kita, no? Pero naka-on po yun siya. So ang gagawin mo, i-on off mo lang like yung ginawa ko. So on tapos off mo lang. Hindi mapapansin mo, mawawala yung ilang pair dito na mga hindi naman ganong kilala. Alright? Like Singaporean dollar, 'di ba? Tapos ano pa ba yung mga lumabas kanina? Basta yun yung mga hindi naman kilala. And then kung halimbawa, you are into crypto trading or yung kakilala mo gusto rin ng crypto or index, for example, nagte-trade ka rin, pwede po rin dito. Alright? So ito pwede mong i-add yung mga pair like Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Dogecoin, BNB Gala, Shiba, Solana. Ito, nilagdag ko lang din yung gold dito. XRP Luna. Naalala ko naman yung AXS ni Axie, di ba? Ayan, so andito siya. No? So andito na yung mga crypto pairs po na pwede mo ring i-trade if ever na magte-trade ka rin ito. Alright? So pwede yan sa broker na gamit mo ngayon. Baka meron din crypto dyan. O kaya naman nagte-trade ka sa mga exchanges natin. Like Binance for example, Bybit, di ba? OKX, or ano pa ba yung mga crypto na mga exchange. MEXC. Ayan. So marami. Marami na naglipa ng mga ano ngayon, mga brokers po. Alright? And then, kung halimbawa nagte-trade ka rin ng US30, so pwede mo rin i-add dito si US30 saka si Nasdaq. May hindi ko lang alam kung may HK 500 dito if ever na nagte-trade ka ng Hong Kong 500. Wala? Oh, wala daw. HK. Meron. Ayan. Hong Kong 33 nga lang ito. Kulang. wala siya dito. Ayan. So, search mo lang dito sa ilalim po na pag mag-add ka. So, let's say for example, letter J, Japan. Ayan. Japan 225. Ayan. So, index din po yan. So, ibig sabihin yan, 225 companies. No? So, na part doon sa index na yun. Parang yung, ang tag dito, parang yung, ano ba pangalan nito? Yan, yung Nasdaq. No? So, 100 prime companies yan na part ng Nasdaq. Ayan, so ito siya. So, ito na yung loob ng Manara scanner natin, no? Sa notification. So, all you need to do is magtingin kung ano yung mga pwede mong sabayan. And then, some people ask me, sir, ano naman yung kung paano natin makaka-receive ng alert? Dito rin po yun sa notification. Nakikita niyo po ba itong umiilaw-ilaw na Telegram button sa baba? Ayan. So, pwede niyo po yan pindutin. Tapos, pag pinindot niyo po yan, mag-open ng tab, tapos magsasend ng message sa Telegram mo. Alright? So, pag nag-send yan ng message, magta-type ka lang doon ng slash. Siyempre, ano muna, start muna. Start kasi yung umpisa na pag pinindot mo. Tapos, type mo lang slash alert. Tapos, pag na-type mo na yung slash alert, ibibigay mo doon yung email. Alright? Tapos, ibibigay mo doon yung token. So, ano yung token, sir? Saan niya nakukuha? Sa ano po? Sa laruan sa mall. Nakalimutan ko na yung pangalan. Ayan, so saan nakukuha yung token? Dito po yun, no? So pwede mo po yung makuha dito sa account. So click nyo lang po yung account, tapos dyan nyo po makukuha yung token mo. So kailangan po yun para ma-access yung Manara mo and ma-connect siya dun sa Telegram mo. So every time na magkakaroon ng bagong nabuo na pattern, bibigyan ka niya ng message. Alright? So bibigyan ka niya ng notification sa Telegram mo. So pakita ko sa inyo sample. Dali lang po So, asan na yung Telegram ko dito? Ito, Telegram. So, Manara FX. Ayan. So, ito yung Manara FX natin. Share screen ko lang. Ayan. So, ganito po itsura niya. So, every time na meron siyang bagong signal, ayan, ito po siya. Magbibigay siya sa iyo ng mga summary. Ayan siya. Alright. So, ito yung kanya. Ito yung mga pwede mong sabayan. For example, sabi niya USD CHF. Ayan. So lahat 'to pwede niyo sabayan, guys. No? Alright? So ibibigay niya na yan sa iyo. Ngayon, ang challenge lang nito, guys, is kailangan ma-filter out mo diyan alin yung mga dapat mong sabayan saka mga hindi dapat mong sabayan. So doon na tayo pupunta sa ating pang-confluence naman. Asa na tayo? Ito pala. Alright, so confluence na tayo. Ano yung mga confluences na pwede nating idagdag para matataas natin yung win rate ni Manara Scanner? So number 1, mag-open tayo for example ng USD CHF. So yan, so may signal siya. Tinamaan yung take profit niya. Nakakainis, di ba? So
So binigay yung signal kanina pang 3:01. So 3:23 na. Ay 3:19 na pala, sorry. So ibig sabihin 18 minutes ago. So may karapatan naman natamaan niya na yung target 2 niya kasi kanina pa siya. Alright, so isa sa mga dapat natin i-consider is yung RSI for example, no? So ito yung method natin na tinatawag na isa na yung dito natin. Ayan, so ito yung tinatawag natin na pattern plus RSI. Alright, so mga hindi familiar kung paano po idagdag itong si RSI natin, turo ko po sa inyo. So dito tayo sa screen natin. Alright, so dadagdag natin yung RSI. All you need to do is pindutin po itong alon. Ayan. So, bigyan natin ng arrow. Ito. Ayan po siya. Alright, so kailangan mo lang pindutin po ito. And then after mo pindutin yan, may lalabas. Ayan. So, ano yung lumabas? So, may lumabas na menu. So, yung menu, type mo lang RSI. So, piliin mo lang po ito, yung unang-una. Huwag yung Connor at huwag yung stochastic, no? So, yung relative strength index lang muna. So, pag pinindot mo itong relative strength index, mag-open po yan ng ganito sa ilalim. Tapos, ang color niya is purple to purple. Ayan, pakita ko sa iyo. Ayan. So, pag pindot mo yan, ganyan siya. Di ba? Ang ganda. Kitang-kita mo yung purple sa purple, di ba po? So, paano mapapalitan yung kulay niyan, sir? E de, ano mo lang, ibaguhin mo. So, punta ka dito sa, nakikita niyo po yung nasa left side. Ayan. So, yung nasa left side po natin, meron yung tatlong box. So, piliin mo lang yung nasa gitna. Ayan. So, ano ba yung nasa gitna? Settings po yun. So, pindutin natin settings. Pag lumabas yung settings, may lalabas na window na ganito. Right? So, dyan natin pwedeng palitan kung ano yung ilalagay natin. So, let's say yung style po. Palitan natin yung plot. Ang plot po, ibig sabihin, yan yung guhit. So, for example, gawin natin siyang dilaw. Ayan, naging dilaw na siya, mapansin mo. Tapos, gusto mo pakapalin yung guhit. So, ganito mo lang. Swipe mo lang siya. Slide mo lang siya. So, gusto mo yung pinakamakapal, pwede naman. No? Tapos, i-okay mo lang siya. O, tapos na. Yun na siya. So, ganun lang kasimple, no? So, ngayon nakita mo may RSI ka na. Ngayon, pwede mo nang gamitin yung sinasabi natin na strategy. So, sabi dun sa strategy natin, ito daw siya. Yan. So, papakita ko sa inyo para madali. Screenshotin ko siya. Tapos magpapalipat-lipat na lang ako. Aha. So, screenshot natin. Kayo, pwede nyo rin siya i-screenshot, guys. Para at least meron kayong copy. Pwede tayo dito maglagay ng picture. Hindi. So, pwede ba tayo dito maglagay? Hindi rin. So, ang gagawin natin is dapat save natin pala. Lang po ako. Para dito na lang ako so swipe. Next natin is ito, open, stop, ito siya. Yeah. Alright, so share natin yung aking browser. Alright, so nilipat ko lang siya dito para at least hindi na tayo mahirapan. So punta tayo dito sa Manara para madalian tayong maglipat-lipat. So close ko lang din tong isa kasi dami na nila. So alright, so nandito na tayo sa isang signal, let's say USD CHF. So ang gagawin natin is i-filter out natin kung ito ba ay sasabayan natin or hindi natin dapat sabayan. So ang sasagot po niyan para sa iyo is si RSI. RSI, wait lang, nablock tubig guys. So, ang sasagot niyan is si RSI natin. So, ang gagawin natin guys, katulad nga na nandito, for gold po ito ha. Pagka hindi gold, ito siya. So, 60-40 pwede na tayo. Ibig sabihin ng 60-40, sa 60 and above, pwede kang mag-sell. And then, kapag ka naman 40 and below, pwede ka nang mag-buy. Alright? So, yung break-even, mamaya mo napansinin, tuturo ko naman sa iyan. So, dito, ibig sabihin, kung ito yung signal natin kanina, ang data daw neto sa RSI is 42. So kung ako yung tatanungin, for example, sir, ikaw nakakita niyan, papasukan mo ba o hindi mo papasukan? So ako po, to be honest, papasukan ko na yan. Alright? Kasi nga, malapit naman siya sa 40 kasi 42 lang naman. So hindi rin naman ganoon kasakit. Tama? So hindi rin naman ganoon kasakit yung magiging loss if ever na magkamali tayo. So pasukan ko na. Sayang yung chance eh. Alright? So ano pa tayo ng ibang pair? For example, doon tayo sa gold. Si gold,
Ayan. So, ano nangyari dito? Ayan. So, ito very, very, very important example po ito. So, ang nangyayari dito guys, ang entry niya dito. So, ano yung level niya sa RSI? 60. Ayan. Ito siya. Ito yung dulo nung, ano, nung entry. So, sa letter D. Ayan. So, dito yung entry niya. Ang level ng RSI, 60. Ngayon, nung binigay itong signal na to, dapat hindi mo siya pinasukan. Bakit po? Kasi nga, 60 pa lang yung level niya. Kapag gold po kasi, dapat at least 70 and above, saka 30 and below. So, ibig sabihin, pag 30 and above, pwede ka nang mag-sell. Kapag ka naman 30 and below, saka ka lang mag-buy. So, dito mapapansin mo, kung ito yung entry point natin, ang level ng RSI ko ay 60, hindi dapat ako pumasok. Kahit umabot pa yan dito, for example, since hindi siya nag-touch ng 70, saan banda ang level dyan, sir? Level ng RSI po, ito sa ibaba. Ayan, kung mapapansin nyo, pag tinutukan po natin, kasi crosshair to, di ba? Yung ginagalaw-galaw po natin. So, pag tinutukan mo siya, makikita nyo po yung level nandito sa lower left. Tuturo ko po sa inyo. Ito, yung kulay puti kasi sa akin, kasi puti na yung ginawa kong plot niya. So, yan siya. So, mapapansin mo, every time na gagalawin mo, lalabas yung kung ano yung level ng RSI doon sa part ng chart. So, ibig sabihin, kung nandito ka, ano yung level doon ng RSI? 60. Tama po. So, ibig sabihin, kahit pumalo to ng ganito kahaba, hindi man lang yan nag-touch hindi man lang siya nag-touch ng 70. 'Di ba? So, ibig sabihin, wag mo tong pasukan. 'Di ba? So, kung gusto mo naman siya pasukan, for example, pinasukan mo siya ng entry, eh, ikaw na yon. Kumbaga, option mo na yon. Kasi, ang stop loss naman, di naman din ganun kalayo. Kumbaga, kung magte-take chance ka, eh, nasa sayo pa rin. Alright? So, ito yung signal niyan. Pero kung ako'y tatanungin, hindi ko ito papasukin. Kasi nga, hindi naman siya tumungtong ng 70. Ngayon, kung halimbawa may signal to ng buy, nandito, tapos yung RSI mo, makikita mo, 26. So, pwede tayo mag-buy dito. Hinog to. Di ba po? So, ibig sabihin, pwede ka dito mag-buy. Ayan, nung nag-touch siya dito sa 26. Pero since walang binigay si Manara, ayan, wala kang makikitang buy. So, ibig sabihin, wala pang nabuo na harmonic pattern na pwede tayong mag-buy. So, I strongly suggest, wag ka mag-buy. Di ba? So, kung meron ka makikita na mamaya, ituturo ko sa'yo, yun yung pwede mong i-apply. Alright? So, kung mapansin mo dito, yan. So, kung ito yung entry, kaya kadalasan may mga sumasablay dito sa Manara kasi ginagawa nilang absolute yung bigay ni Manara. Hindi na alam, guide kasi ito. Di ba? So, kailangan man niya ng RSI para at least meron kang katulong or meron kang kakampi. Di ba po? So, mas marami kang kakampi, mas maganda. Di ba? So, next tayo. Ito, ganun to din yan. Possible, ano rin to. Ayan. So, ito yung sell niya. Wala rin. Di ba? So, 64. Hindi rin talaga obra. Right? Huwag nga natin ipilit, no? So, hanap tayo ng iba. So, next tayo, hanap tayo ng ibang pair. So, let's say ito, Euro GBP. Ano nangyari dito? Ito, tulad nito, nakikita mo sell. Sell, pero yung RSI mo 19. So, bakit mo siya papasukan? Ay, buy pala to, sorry. Ayan. So, ito naman, kung halimbawa nag-buy ka nito, risk mo na lang din. Kasi part naman talaga yun, no? So, for example, nag-position ka dito ng buy, tapos ang RSI niya 19, which is below, doon sa, kasi 60-40 lang, kasi pera naman to. So, ibig sabihin, may possibility naman talaga na mag-reverse dun sa area na yun. Tama? So, meron siyang harmonic pattern na nabuo, which is Gartley. Tapos, meron siyang RSI na ang value is 19. So, ibig sabihin, pwede ka mag-buy. Alright? So, kaya rin naman tayo may stop loss. Kasi, syempre, may chance talaga. Katulad nga ng sabi ko kanina, we are dealing with possibility and probability. So, ibig sabihin, may chances na matuloy, may chances na hindi, o may chances na tamaan, may chances na hindi. Ganun talaga. Kumbaga binibigyan lang tayo ng idea talaga ni Manara kung saan ka pwede mag-entry. Alright? So kung mapapansin mo dito, kung nag-entry ka, buhay pa naman, hindi pa naman na-stop loss. Pero kung tamaan man, hanap ka lang another entry. Diba? So magulat ka, baka mamaya from there, bumaliktad yan. Diba? So pwede rin naman mangyari yan. So hanap tayo ng iba pa. GBP, JPY. So ito wala. Ayun, TP1 naman ito. Kaya kung mapapansin mo, very, 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 very good yung example natin dito. So ayan, so mapapansin mo, sa entry point natin, anong level daw yung RSI? Pa-type ako sa chat kung nakikita nyo siya. Anong level daw yung RSI sa entry? $61. Ayan. Sabi ni Junli, sabi ni Terry. Ayun, 61, di ba? So, wait lang po.
ito na. Ayan. So, 61. So, ibig sabihin, ito po, yes po. May question ba? Ano ba yun? May question po ba? Si FX16, kasi nag-raise hand ata siya. Sige, pag may question po kayo, wag po kayo mahiya, no? Pwede po magtanong kung may right med ba nito. Alright? So, ayan. So, pwede po yun. So, katulad nito, makapansin nyo, entry point sabi ni Manara, sell daw. Tapos sabi rin ng RSI mo, pababa siya kasi pwede kang mag-sell, ibig sabihin. Kasi level niya 61. Tulad nga nito, sabi natin dito, ayan, makikita mo naman. Pagka non-gold, asan yung non-gold to? So, 60-40. So, pwede tayo mag-sell, ibig sabihin. Now, ituturo ko naman sa'yo, ano yung break-even na idea. So, ito na hit yung TP1. Alright? So, let's say for example, nandun pa lang tayo sa moment kung saan tinamaan pa lang yung iyong entry. So, nag-entry ka pa lang, for example. Nag-entry ka, nag-drawdown ka pa ako sakaling nandito. No? Pero kung tinamaan mo itong tok-tok, edi very good ka. Ito, minsan may nagtatanong sa akin, Sir, bakit yung entry niya, pwede bang hindi dito mag-entry sa saktong price na to? The answer is yes. Kaya nga po, ang binigay, itong kulay gray na to, nakikita nyo siya. Kasi ang tawag po dyan, PRZ. Ang ibig sabihin po ng PRC is Potential Reversal Zone. So, ibig sabihin, may chance po na dyan tumalbog ang presyo. Potential Reversal Zone. PRC po yun. Ito po siya. Kaya range yung binibigay. So, ibig sabihin, from here hanggang dito, pwedeng bumaligtad yung presyo. Diyan sa buong ano na yan. Diyan sa buong kulay gray na yan. So, anywhere there, kung saan ka papasok or saan yung inabutan mong presyo, pwede mo yung pasukan. Alright? So, ganun lang kasimple po yun. So, ito, kung makapansin mo, ang entry point natin, katulad nga ng kinuwento ko kanina, ayan siya, 61. So, ibig sabihin, pwede ka pumasok na. So, kung pumasok ka nun, nung time na yon, dito, part dito, baka nag-drawdown, okay lang naman, may stop loss ka naman. So, ang next step natin yan, since nakita mo na, uy, bumababa na siya, ito na, nagiging profit na siya hanggang sa tinamaan yung TP. Pero kung babalikan natin yung kanina, na wala ka pang target na tinatamaan, for example, ano yung pwede mong gawin? Ang pwede mong gawin is mag-set ka ng tinatawag natin na break-even. Ano ba yung break-even na yan? Ang break-even po natin ay stop loss na ginagalaw. Alright? So all you need to do is to move your stop loss below your entry kapag ka-sell, yung entry mo. And kapag buy naman po is above the entry. Lagi ko pong sinasabi na below the entry or above the entry kasi hindi po siya pwedeng maging equal. There are several people na ang ginawa po nila, pinagparehas nila yung entry price saka yung stop loss. Ang nangyari po nun, hindi gumana. Opo, hindi po gagana yon. Kasi ang detected ng system natin sa MetaTrader is yung entry price mo. So kung ginawa nating equal siya, for example, ang ginawa natin, saan yung pangguhit ko? For example, ito yung entry natin, tapos dyan din natin nilagay yung stop loss natin. Same na same. Kumbaga, 189.30.317, for example, ito. Tapos yan din yung ginawa mong value ng stop loss mo. Alright? So, ang mangyayari, hindi po mag-e-effect yung stop loss. Kasi ang nasa isip ni MetaTrader, yun yung entry mo. Diba? So, hindi gagana. So, wala kang break-even. Alright? So, kailangan merong konting price difference. Malinaw ba tayo doon? Konting-konti lang naman. Kahit for example, 189.31. So, let's say, mas mababa. So, let's say 189.30. For example, di ba? So, dito na yung 189.30. Ayan, yung line na yan. So, ibig sabihin, kailangan may konting difference lang po. Malinaw po ba? Kasi minsan, pag pinagtabla mo, wala talaga. Talo talaga. So, let's say for example, mag-move tayo sa 189.30 para meron na tayo stop loss. Ayan. So, break even pala. So, ang break even po is stop loss na gumalaw. Ganun lang po kasimple. Hindi ko po kasi ito pwedeng galawin ng ganun kasi pangit naman, di ba? So, gagawin natin is ito na lang igalaw natin. Pero pwede pala. So, try natin. For example, ito na lang igagalaw. Ay, hindi rin pala babago yung price nito. So, wala din. Pangit. Ayan. So, ito na siya. So, ang imumove po natin, again guys, ang imumove natin sa break-even po is yung stop loss. So, itong stop loss na to, imumove mo below the entry point. So, if you're asking me, sir, kailan ako dapat mag-move? Siyempre, kapag running profit na siya or nagkukulay blue na siya sa MetaTrader mo or kahit pa paano nagpa-positive na siya. So, ang gagawin mo lang yan, for example, dito ka nag-entry or kung dito ka nag-entry, for example, sa baba na to, so, ilagay mo yung break-even mo around this area. Ayan. So, paano sir kung na-hit siya?
nasa sayo na yun. Kung halimbawa, nabalikan siya, kasi nangyayari rin naman yun, ang tawag ko nga doon, nasipa, di ba? So, ang nangyari, for example, bumaba siya, di ba? Tapos balikan. So, na-close yung trade mo. Okay lang yun. So, kung gusto mo mag-entry ulit, mag-entry ka ulit. Di ba? So, mag-entry ka ulit. Pasok ulit ng another cell kung na-exit. Alright? So, para sa akin, ano ang importance nito or ano yung halaga ng paglalagay ng break-even? So, for example, kasi nangyayari, ito maganda kasi nag-take profit siya. So, kung naset mo to, tapos naset mo to, tapos tinamaan yung target, okay siya. Pero kung hindi ganyan yung nangyaring scenario, for example, nag-entry tayo dito tayo pumasok ng trade natin, tapos ang nangyari, di ba, bumaba. Tapos, hindi siya umabot sa pinaka take profit natin, for example, bumalik na siya. So kung bumalik siya, may exit yung trade natin. Now, worst comes to worst, for example, tamaan pa yung stop loss mo, sayang naman. 'Di ba? So para maprotektahan natin, at the same time, ang goal kasi natin diyan is to eliminate the risk as fast as possible para wala nang talo. 'Di ba? Gusto mo ba 'yon, yung walang talo? Pa-type yes nga ako. Yung wala nang chance na matalo yung trade. 'Di ba? Kasi nga may break even ka na eh. Wala nang loss. 'Di ba? Break even meron, tabla. Alright? So, ibig sabihin, kung ma-close yung trade mo rito, meron ka pa rin maliit na profit dyan. Diba? So, maliit lang naman. No, maliit na profit lang. Let's say, ang profit mo, let's say 0.0 something. Diba? So, yun yung magiging possible profit mo. Ngayon, that is very important to protect your capital. Kasi ang labanan po sa trading is not about how big your capital is. It's how you protect your capital and how longer can you stay in the game. Di ba po? Kasi there are several people, yes, malaki capital nila. Tanong, nandun pa ba? Buhay pa ba? Di ba? Baka mamaya, malaki nga yung capital nila, malaki rin naman sila mag-lot size. So, ang nangyari, taob din yung bangka. Di ba? So, bato-bato sa langit, tamaan, bukol yun. so, yun yung very important. Alright? So, this is all about surviving. Kung gaano kahaba mo na survive yung capital mo, and at the same time, syempre, profitable. Yun yung pinaka-goal natin. So, goal natin is to eliminate the risk as fast as possible. Ganun lang kasimple. Alright? So, dito, maganda kasi yung storya na itong chart na to kasi nga, nag-take profit siya. Pero kung hindi siya nag-take profit, yun yung challenge. Alright? So, for example, sir, pwede ko po ba i-move pa rin yung stop loss? Pwede naman. For example, i-move mo pa siya dito sa baba. Pwede po yun. Ang tawag naman na po doon is trailing stop po. Ibig sabihin, nagte-trailing ka na. Kung dito, ang tawag pa lang sa kanya, break even, pagdating dito, na-promote na siya. Trailing stop na yung tawag sa kanya. Alright? So, don't be confused if ever na nakakarinig kayo ng mga terms na ganun po. No? So, yun lang po ang basic na ibig sabihin po nun. Alright? So, meron din naman trailing take profit. Ibig sabihin, minumove mo yung take profit. Ganun lang kasimple. So, trailing stop, ibig sabihin, ginalaw mo yung stop loss or yung SL. Minove mo siya. Siyempre, magagawa mo lang po yun pag running ka na ng positive. Alright? So, for example, nag-entry ka rito, tapos gusto mo nandito agad yung, nag-entry ka rito, tapos gusto mo nandito agad yung break-even. Di po, bro. Di ba? Kailangan maging positive muna siya. Okay? So, hanap tayo ng pwede nating sampulan. Ito, yung mga bago. For example, ito, no, bagong-bago, sariwang-sariwa, double tap daw ito. So, ito, kung mapapansin mo, sabi niya, ikaw daw ay mag-sell. Kaso, ang RSI niya ay 23. Di ba? So, ibig sabihin, no, di ba? So, hindi pwede. Hindi obra. Hanap tayo ba? Ay, double tap din pala ito. Love you. Ayan. So, hanap pa tayo. Hug time. Hug time. Ayaw. Hug to. Ano sweet naman ng baby ko. Sa baba na. Okay. Kain ka na, ya. Ayan. So, dito, GBP-CHF. Naman nangyari dito. Ayan, for example, ito magandang sample din, no? So, mapapansin mo, sabi niya dito mag-sell. Na-stop loss siya, no? Saan entry nito? Dito. Ay, ito yung kanina. Ay, hindi. Baliktad pala. So, ito 69 yung RSI niya. Again, this is part of the risk talaga. So, nagbigay siya ng idea. May nabuo siya Gartley. Tapos ito, actually, pwede talaga siya pang sell. Pero syempre, yung market pa rin naman na masusunod. Diba? So, yung market, yan, tumaas pa rin siya. Tinamaan yung stop loss mo. That's how important the stop loss is. Kasi hindi lahat ng magiging entry mo, talagang panalo. Pero kung ito-total mo yung lahat nito, kung masasabayan mo sila, nasa 70 plus talaga yung percentage ng win rate nito. Alright, so wala nang masyadong bago. Ito Ethereum kasi to. So ito Ethereum.
Ayan. So, meron siyang target 1, target 2. Ang galing ng value ng Ethereum, parang value din ng gold. 2635. Ayan. So, ito pwede siya pang buy if ever na nagte-trade ka sa Ethereum. So, ano to, 15 minutes. Binigay kanina ng 3:23. Ayan, makikita mo yung time dito, 15:23. So, by the way guys, I strongly suggest baguhin nyo po itong time zone dito sa ilalim. Kung halimbawa kung nasaan ka, if halimbawa ikaw ay nasa Pilipinas, edi +8 tayo, no? So hanap ka lang ng kahit anong +8 dito. Katulad niyan, Singapore, pwede yan. Shanghai, gusto mo Taipei, o kahit alin dyan, basta +8. Hong Kong, pwede rin yan. So pare-parehas naman yan. So nasa ibang bansa ka, let's say Dubai, so ipasok mo doon para hindi ka mahirapan sa oras. Alright? So para dito sa makikita mo sa chart, tama. So for example, katulad nito, Ethereum, kung ako po yung nag-trade nito, let's say for example, nag-entry ako rito, by this time, meron akong break even around this area. Kaya kasi running profit na siya eh. 'Di ba? Para wala na akong risk, no? So whatever happens, balikan man niya yung X niya, hindi balikan niya man yung entry mo, 'di ba? So mahulog siya. So mako-close yung trade mo rito, pero meron ka pa rin kahit papaano maliit na profit. Pero ang idea noon, wala kang risk, no? So na-eliminate mo na yung risk agad doon sa trade mo. So pag natutunan niyo po ito, na-practice niyo tong break even na to kung paano siya ginagawa, never ka nang magkakaroon ng malaking losses. Kasi nga, ang pinakatalo mo na, break even. No, cute, no? Talo ka, break even. No? So, kung gusto mo, ano ba, na break even ka, tapos parang pataas talaga siya eh. Feeling mo eh, di ba? So, mag-entry ka lang ulit, tapos make sure lang na may stop loss ka pa rin. Diba? Kasi yung unang trade mo naman, ano tawag dito, naging profit naman yung kahit papaano eh, sa break even. Kasi may profit pa rin po yun, kahit small lang. So, may profit pa rin siya. Alright, so okay ba tayo sa break even guys? Pa-type naman ako number 3. Kung okay tayo, nakasunod ba kayo sa idea? Diba? So yan, number 3 daw. So napakasimple lang naman, 'di ba? Yung stop loss, palitan mo yung value, kung ano yung value na above nung entry mo. So let's say for example, 2600 yung entry mo. So 2602, pwede na yan eh. Break even lang naman. 'Di ba? Tapos kung gusto mo pa i-secure yung bigger profit, dataas mo siya, 'di ba? Iusog mo ng iusog hanggang sa kung hanggang saan siya ma-close. So sakalin mo siya, 'di ba? So, ganun lang po. Alright? So, habang umuusog yung stop loss mo as break even or trailing stop na siya, so the better. Kumbaga mas malaki yung nasi-secure mo na profit. Alright? So, ito po yung idea ng RSI plus pattern plus RSI. Alright? So, ito yung isa sa mga paggamit natin ng Manara. So, isa lang siya, no? So, may another method tayo na tinatawag naman natin na pattern plus RSI po yun. Alright? So, pakita ko lang sa inyo ilan sa mga example. Ayan. Alright. So, ito is pattern naman or key level pala ang tawag po. Key level plus RSI. So, ano ba yung mga key level na yan? Ibig sabihin ng key level, sila po yung mga support and resistance natin. Ayan. So, siguro narinig nyo na sila. No? So, si support and resistance. Now, the question is, paano, ano yan? Coach, pahingi ako recorded nito. Salamat. Si Mark Conrad. Alright. So, mag-message ka kung saan mo to nakita. Kasi baka mamaya wala. Kung saan group chat tayo magkasama. So, may recorded to. Yes, i-upload ko later after. Alright. So, meron tayo resistance and support. So, ang good news about Manara, meron na po siyang embedded na tool kung paano natin mapaplot yung mga key levels natin. Alright? So, hindi mo na kailangan magmano-manong magguhit kasi sometimes yun yung very confusing, lalo sa mga bago. So, kay Coach Mark Hill po, ayan, sige, send ko. Ayan, so meron po talaga, no, na, wait lang guys, ilipat lang natin to dun sa ating, ano ba nandito na? Samples, no? Ayan. So, alright. So, ito na yung key level plus RSI natin. So, balik tayo doon sa actual nating Manara. Ayan. Alright. So, next natin, wait, open ko lang din dito yung picture. Ayan. So, ito siya. So, nilipat lang natin dito yung galing sa PowerPoint para madali. So, gagawin natin guys is i-enable natin yung key level natin. Alright. So, hindi po ito magic pero maganda masundan niya siya. No? Balik tayo kay Manara. So, balik tayo kay Manara. Tapos, all we need to do is palitan muna yung time frame. Pag pinalitan mo kasi yung time frame, di ba naalala nyo saan galing tong chart na to? Hinugot natin siya galing sa notification. Now, ang gagawin mo naman yan is, since nahugot mo na siya, for example, ito yun, deep crab. Ayan. So,
dito. Deep crab, malalim na alimasag. Ayan, so ang gagawin naman natin, palitan natin yung time frame. So pag pinalitan na natin yung time frame, let's say 5 minutes. Alright, so makikita mo nagkaroon na ng mga kulay blue na guhit. Sir, ano yung mga kulay blue na guhit na yan? Magic po yan. So tuturo ko sa iyo kung para saan yan sila. Punta ka dito sa Manara, tapos i-click mo naman itong filter settings. Ito po yung parang imbudo. Nakikita nyo to, yung parang imbudo na to. Ayan. Ayan. So yung imbudo na yan. Alright, tapos yung katabi rin niya yung may tatlong guhit. Ayan, nakikita mo ba siya? Mamaya tuturo ko sa iyo kung para saan yan sila. Alright, so next natin is punta ka dito sa imbudo. Tapos make sure na i-on mo itong support and resistance. O support or resistance. Ayan. So key level siya. Kaya nga or yung nakalagay sa kanya. Ayan. So paano ba natin malalaman, sir, kapag support yung isang bagay? Ang support po, sila yung nasa ilalim ng current price mo. So let's say yung current price mo is 2615. So ibig sabihin, ang support mo yung nasa ilalim niyan. So ano naman yung resistance mo? Ibig sabihin yung nasa ibabaw naman ng current price mo. So kung ang current price mo nga 2615, ito yun, yung kulay blue naman na to, si 2625. Alright, so i-on off mo lang. Kung pansin mo pag in-off mo, diba, madilim ang buhay, hindi mo kita kung saan papunta yung market, ano yung nangyayari, di ba? Pero kung meron ka support and resistance, medyo mas may interpret mo siya. Clear po ba tayo doon? Pa-type yes naman ako kung clear para sa'yo. Alright, so next natin is, since nailagay na natin yan, ayan, yes daw, sabi ni Terry. Ayan, so next naman natin dyan guys is i-off natin itong mga pattern na to kasi dungis, di ba? So para malinis siya, i-off mo lang. Tapos itago mo tong window na to kung gusto mo, pindutin mo lang tong tatlong guhit. O yan, nakatago na siya. So malinis na yung chart mo. Alright, so kung gusto mo magkaroon ng brand, yung chart mo, so right click mo siya. Alright, so properties, tapos background, hindi naman brand, no? Para makita mo lang kung anong pair yung tinitrade mo. So background, tapos watermark. Tapos lagyan mo siya ng kahit anong kulay na medyo visible. So let's say gray na lang. Tapos click mo ulit watermark, slide mo naman tong bilog kung nakikita mo siya. Pag ini-slide mo pa yan, mapapansin mo sa likod, ayan, nakikita nyo tong Ethereum na lumalabas, di ba? So kumbaga, mas malapit sa kaliwa is mas visible yung background mo. So ngayon, anong advantage nito para sa'yo? So nakikita mo ngayon, ano yung tinitrade mo? Anong pair, di ba? Saka sa anong server galing. So for example, Ethereum USDT pala to ng Binance. So alam mo na doon galing. Tapos makikita mo rin ano yung time frame, ayun, 5 minutes. Para kahit hindi ka na lumingon dito sa upper left mo, yun din naman yan eh, di ba? Pero mas madali siya makita pag nasa likod. Alright? Clear po ba tayo doon? So, ngayon, sir, halimbawa, sabi dito sa strategy mo, saan na yun? Ito. Ito ba yun? Yan, ito. Lapit natin. So sabi dito sa strategy mo, sir, key level daw po. So ibig sabihin, kapag malapit daw po ako sa support, pwede ako mag-buy. As long as yung RSI ko nag-agree din sa akin. So ibig sabihin, kung halimbawa naman, nasa above naman ako ng RSI ko, tapos nasaktong nasa key level na siya, na resistance, pwede naman daw ako mag-sell. Same din po, yes po. Alright, so sa gold and Bitcoin, ang masasuggest ko, 70-30. Or gold and crypto. So any crypto, 70-30 tayo. Kapag major pairs like Euro GBP, USD, Euro USD, GBP JPY, and so on. So para sa akin, 60-40, pwede na yun. Considerable na po yun. Now, the challenge part para sa'yo nito is saan tayo maglalagay ng take profit at saan tayo maglalagay ng stop loss natin. Yun yung challenge. No? So for example dito, nakita na natin, sir, nag-touch siya dito sa support natin. Tapos, ang sabi ng RSI ko, anong level daw siya rito? 31. So, ibig sabihin, pwede na kasi galing naman siya dun sa pagkakalugmok. Diba? So, galing siya sa anong level yun? 24. Tapos, yung next candle niya, nag-close, naging 31. So, ibig sabihin, pwede pa na tayo mag-buy. Alright, now the challenge is, saan tayo maglalagay ng entry natin? Saan tayo maglalagay ng stop loss? Saan din tayo maglalagay ng take profit? Kung halimbawa, ang idea mo lang ng trading is mag-scalp. Alright, so ibig sabihin, easy in, easy out ka lang. Kasi nasa 5 minutes time frame ka rin naman. So pwede ka maglagay ng long position dito. Let's say dito ka naglagay, yan ang inabutan mong presyo. So sa mga hindi nakakita kung saan ko po hinugot yun, dito po yun sa kaliwa. Ayan. So dito po siya sa kaliwa po. Ito. Ayan. Alright. So diyan ko siya hinugot. No? So paper trade po ang tawag dyan. Or yan yung para practice ba? Para kung halimbawa gusto mo lang muna mag-practice ng trade, so pwede po yun dyan. Makikita mo rin dyan yung possible profit mo. Right, so next natin. Alright, so
So dito mapapansin mo, nag-close ka, ay nag-entry ka, tapos yung stop loss, pwede namang below lang na itong support mo, okay na yan. 'Di ba? Kasi ang goal mo naman yan is as quick as possible makapaglagay ka ng break even mo. Right? So, for example, nag-entry na, uy, nag-running profit na, may break even ka na agad. 'Di ba? And then yung take profit mo, pwedeng dito sa ilalim nitong maraming candle na 'to, o kaya naman below bago umabot ng resistance line. Pwede 'yun. Right? So kung halimbawa ganyan yung nangyayaring trade mo, so you are running profit ng around $18 dito. Right? Sa malinaw po ba 'yun? So ang target mo is around 30 pips. Ayan, so depende kung ano yung lot size mo. So pwedeng $1.8 pa lang yung profit mo rito kung 0.01 ka. Ayan, so pwedeng $18 kung 0.1 ka. So clear po ba 'to? Alright, so all you need to do is tingnan kung nasa resistance na ba siya or nasa support na siya at nasa RSI na ba siya. So pag doon, pwede ka na mag-execute ng trade. So hanap pa tayo ng pwede nating pagsampulan. So let's say, ano tayo dito sa baba? Anong nangyari dito? Malagas, no? Alright, so punta tayo dito. Sa gold po ito. Tapos on natin 5 minutes. So nakita nyo na yung mga saranggolang iba-iba kulay. Ayan, so tago lang natin sila kasi madumi man. Alright, so dito, mapapansin mo, meron tayong key level dito, resistance. And then yung RSI niya, nag-agree din na pwede ka mag-sell kasi 70-30 ng gold. So pwede ka mag-position ng sell dyan. So kung nag-position tayo dyan, inabot natin siya, for example. So let's say, inabot natin siya. So ibig sabihin, ito yung naging profit mo. Kung before nitong support, nag-close ka na. So magkano daw? Ayan. $4.7, no? Yung naging profit natin. Alright, so scalp lang naman, malit lang, $4.7 sa 0.01 na lot size po yun. Alright, so if your task me, sir, sa ngayon, saan kami pwedeng mag-entry? Pwede ba ako mag-buy or mag-sell sa gold? Ang masasuggest ko, wag muna. Kasi makikita mo yung market pabalik-balik. At pag ganyan yung market, guys, nakunguha po yun ng pera. Oo. As in literal. Yan yung mga times na kapag ka nag-buy ka, akala mo magtutuloy-tuloy, tapos bumabalik din, so magko-close ka ng loss, tapos magse-sell ka naman kasi akala mo noon magtutuloy-tuloy naman siya pababa. So ang gagawin mo naman, magse-sell ka, tapos aakit naman siya. So nakunguha po yan ng pera. No? So kapag ka ganito, wag niyo muna sasabayan. Yan yung masasuggest ko sa inyo. Right? So wag magmadali. Alright? So ang trading po kasi, it's all about developing your patience, your discipline. Alright? So, hindi ito yung magte-trade ka lang for the sake of trading. Kumbaga, trader kasi ako eh. Dapat may running trade ako. Di ba? So, hindi ganun, no? So, hindi po ganun ang labanan dito. Ang labanan po natin talaga dito is yung kung gaano ba kaganda yung naging entry point mo. Alright? So, this is Manara. At least nakilala nyo na siya. Ang masasuggest ko, lalo sa mga bago na nandito. Meron ba dito guys? Dito yung mga bago lang. Kaka-start lang. Pa-type 8 na lang. 8. Pa-type ng number 8. May mga bago ba dito? Ayan, si Junlee. Sino pa po bago? Sige po. Si Mark Conrad. Ayan. Si Marilu. Ayan. Yung mga 8. Si Noel. Ayan. Ayan. So, sa mga bago, ang masasuggest ko po sa inyo is follow the signals first. Alright? So, syempre, learn to execute muna yung trade. Yun yung pinaka-importante. So, alright? So, learn to execute the trades. And then, kapag ka marunong ka na mag-execute ng trade, so, dun ka muna sumunod sa mga VIP signals natin. Alright? So, like si FXRE, for example. Kung wala pa kayo doon, make sure na makapasok kayo doon sa loob kasi magaganda po yung mga bitawan talaga ng signal po doon. And then, at least doon, kompleto na. Kompletos Ricardos na. No? So, magaganda na yung mga binibigay na mga signals. No? So, hindi ka na gaano mahihirapan. So, siguro pakita ko sa inyo kung sino si FXR is, lalo sa mga wala pa rito, para at least magka-idea kayo kung sino nga ba siya. Sino nga ba siya na nakasuot pula? Iba pala yun. Ayan, so, ito po siya, no? So, ito po si FXRE natin. So, ito yung ating secret weapon. Alright, sa mga hindi pa po nakasali dito, this is $2,000 worth of VIP signal na magagamit nyo ng libre. Kasi part kayo ng community natin. Alright, so ganun ka-generous po si Mentor Edsel. Siya po ang nag-shoulder niyang monthly na yan. kaya, ibig sabihin, pinapagamit niya sa atin ang libre ngayon. Alright, so ganun katindi yan si Mentor Edsel. Kaya pag nakita nyo, halikan nyo po yung tao. Hindi, joke lang. So, batiin nyo, kumbaga mag-thank you kayo na thank you kasi nag-i-initiate siya ng mga ganitong bagay. Because technically,
dinagdag po ito eh, di ba? Dinagdag sa products natin kay economy. So pwede niya itong pagkakitaan kung gusto niya i-offer sa inyo ng may bayad, pero ginawa niya, pinili niyang gawin libre para po sa inyong lahat. So make sure na makapasok po kayo dito sa secret weapon natin. Alright? So, and then ito yung kanyang results. So papansinin mo, yung weekly performance niya start nung July 22 is 766 pips. Sa usapang matino, ito po ay $76 po yan. Sa 0.01 na lot size. $76 kinita mo rito. And then dito naman, 81, sorry. Tama. Ayan. So dito naman ang kinita niya, July 29, kaya makikita mo overall, $66 naman yung naging profit niya. Tapos dito naman sa, puro weekly po ito ha. So August 5 to August 9, ito po yung kinita, 104 overall. Kaya overall ito, 1,046. So ibig sabihin, $104 po yung kinita rito. Alright? So ganun katindi. No? So imaginein mo yun, di ba? Tapos ito yung Monday na performance niya. This is $28 yata to. So $28 Monday pa lang. Tapos ito $13 nung Tuesday. So yung kahapon, saka ngayon wala pa. No? So, pero ito yung kanyang results. Alright? So I'm not saying this is guaranteed profit. Diba? What I'm saying is, maganda talaga yung bigay niya ng signal. So, credible talaga siya. Eh, hindi ba naman maging credible? Eh, ang bayad mo $2,000 per month. Diba? So, alright. So, be grateful, no? So, malupit kasi talaga yung mentor natin na talagang nag-i-take ng initiative para tulungan tayo. Kung baka mas ma-improve pa. Kasi this product is labas na po yan actually sa economy, no? Pero ginawa natin, sinama pa rin natin para po sa inyong lahat. Alright, so to offer an equal, kumbaga, na opportunity for everyone. Alright, so yan siya, no? So kung gusto niyo halimbawa rin i-automate, pwede po 'yun, no? So meron tayo no na paraan ngayon. So reach out to your nearest, ano yan? Salamat Sir Burger sa akin. So reach out to your nearest sponsor. If you are under ni ganitong leg, ni ganitong leg, ni ganyang leg, alright? So, ano yan, how to join coach by Telegram siya, di ba? Yes, correct, Telegram po ito. So, doon po sinesend yung mga VIP signal. So, mag-reach out po kayo kay Sir Mark Hill Cabal, tama ba? Mark Conrad, no? Kay Coach Mark ka. Ayan. So, siya po yung pitpitin mo. Coach Mark, kung nandito ka, pakigalawang baso. Ayan. So, nasa kanya po yung access kung paano po kayo makakapasok po dun sa loob. Alright? So, ayan siya. And then, kung gusto nyo nga po siya i-automate, paraan na po tayo ngayon nun kung paano siya ma-automate. If ever you are a person na busy or hindi makasabay sa signal o kung nakakasabay man, delayed naman. Di ba po? So, pwede mo po siyang idagdag, no? So, i-automate natin sa account mo. Alright? So, mga signals ni FXRE. Sabi ko nga, usapang matino na lang, kahit kumita ka ng let's say $50 sa loob ng isang linggo or kahit $40 na lang sa loob ng isang linggo. Diba? So, doon pa lang sulit na yung pang-enroll mo or yung pang-renew mo or yung pang-resubscribe mo kay Economy. Alright? So, ayan. So, hindi ko na ito masyadong pahabain. May mga question po ba? May mga question ba, guys? May question yan si Dan. Nagtataas siya ng kamay. Yes, Dan. Ano yun? May question ba? Sige, Dan. Naka-open mic ka na ata. Pero hindi kita naririnig. Rinig po ba? May tanong po ba? Or walang tanong? Kung wala pong tanong, mag-picture muna tayo bago tayo magkalimutan. Ayan. So, picture tayo, guys. Open camera po ako para magkakitaan po tayo. Yun, nakita ko na si Ma'am Marilu. Hello po. Ayan. Hello kay Ma'am Marites. Kay Sir Noel na medyo madilim. Ayan. Ayan. Hello. Sige po, open camera po tayo para makapag-picture tayo. Ayun, kay Sir Jun Lee. Hello. Ayan. So, open camera po kung kaya naman para magkakitaan po tayo sa picture. Ayan. Si Ma'am Janice, andiyan ka ba? Open camera tayo. Alright, so maganda po ito no para nakikita rin syempre ng mga pindot. Huwag mo lakas ha. Alright, so kailan po ulit naputol na wala? Kailan ulit ito? Next Thursday po ulit possible.
Ayan, so picture tayo guys. Smile guys. Isang icon song. Smile guys. 1, 2, 3. Yan talaga ang favorite niya. Yan talaga ang favorite mo. Talaga naman. Ganun sinabi niya lang yung favorite Alright. So niya. maraming salamat po sa mga umattend. So reach out to your nearest sponsor kung ano po yung mga concern nyo. Let's say for example, katulad nun, paano sumali doon sa FXRE. Pwede po ba makahingi ng recorded? Yes po, i-upload ko po siya after this. So lalagay ko po siya sa YouTube, tapos panoorin nyo na lang po. Alright, so with that, maraming salamat po sa lahat ng umattend, and magkita-kits po tayo ulit sa susunod na training natin. Alright, so thank you everyone. Salamat po sa oras nyo. Bye guys. Bye everyone. Thank you po. Thank you po. Thank you.